So what is up guys? So meron akong bagong ipa-project. Honda Wave 125 na Alpha. 2019 model siya. Actually, binata ko lang to sa kakilala ko kasi hindi siya nakakapaghulog. Tapos sabi ko, bibenta ko rin siya after ko makuha yung urig na ORCR galing sa kasa. Kaso, yun nga, bang hinihintay ko, ginagamit-gamit ko siya dito sa village. Pang service. Tapos nung nagagamit ko siya, sabi ko, tinuka ko ng makina, sariwa pa. Kaya, yun, naisipan ko, na i-project na lang siya. Actually, pinipigilan ko nga na pormahan siya kasi nga, sabi ko, pambibenta ko eh. Sabi ko, once na simulan ko to, hindi ko na mabibenta. Finally nakapag-decide ako na ayusin na lang siya kasi nga ako once na gumamit ako ng isang motor, isang sasakyan, hindi ako makakali na stock lang. Kaya yun, nakapag-decide na ako na forma na lang siya. So ito siya, pakita ko ang itsura niya. So yan siya, makikita nyo, nakatambak lang siya dyan, wala siya sa loob ng garahe. Ulanit arawin lang siya dyan kasi nga talagang ginagamit-gamit ko lang siya dito pang harabas habang hinihintay ko yung urig na ORCR from kasa. Tuloy tinakbo niya, mababa lang actually, 19,375. Yung ganung tinakbo, actually it's not bad for 5 years o 5 years na motor. Kasi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5 years. So, mababa siya. Kasi dapat nag-average ang isang motor, isang sasakyan in a year around 10,000 kilometers. Yun yung pinaka-max. Doon maano na hindi siya ganun kabugbog. So, kung 10,000 average a year, dapat 50,000 na siya. Pero isipin mo, halos 20,000 lang. So, hindi siya ganun ka-gamit. Saka dito mo siya makikita sa makina, hindi siya yung bak. Ayan. So mula nung ginagamit ko na siya, ito palang pinalitan ko kasi sira na, hindi na mapindot. Urig na Honda yung pinalit ko. Tapos ito signal, pinalitan ko rin kasi tanggal nung nakuha ko. Baba. So yan, naka-flat seat siya pero sira-sira na. Tapos kung makikita nyo, 17,000 kasi nakuha ko siya actually ng repo sa kasa. Repo unit siya. Tapos binili ko siya para nga sa kaibigan ko, panggamit niya, kaso hindi siya naguhulog kaya binata ko. So na double repo. Ayan. So wala naman akong concept pag binild ko to. Wala akong susundin na yung kunyari mga Thai build, ganoon, Pinoy build. Own preference ko lang yung magiging build ko dito, yung tipong maganda sa paningin ko na clean look lang, ganun. So yan, waiting lang tayo dun sa mga parts na yun dumating, then saka natin sisimulan kalas-kalasin to. Then sa mga videos din na yun, tutorial na din kung paano kalasin to, paano i-install yung ganito, paano i-convert yung ganito. Since napansin ko nga sa TMX, walang mga plug and play na or walang parts na specifically made for TMX, unlike yung mga Honda Wave, mga Yamaha Mio, mga Raider, mga ganong brand or ganong mga motor na search mo, automatic merong aftermarket parts na para sa ganyang specific na model. So yan. Bago ko palang gawin tong video na to, meron na akong ilang parts na mga binili pero hindi ko pa siya i-install kasi gusto ko sana makumpleto muna lahat saka unti-untiin i-install para maturo ko na rin sa inyo na ano yung mga parts na pwedeng ikabit, ano yung mga konting conversion, mga heavy conversion para makabit nyo yung ganito. Kasi since bago lang kasi ako sa pagbibuild na itong TMX, kasi kung sa mga nakakilala sa akin, more on 2-stroke ako. Mga Honda Dio, Yamaha Jag, basta mga 2-stroke ever since yan ako.
Never ako naging fanatic ng, yun nga, nung mga 4-stroke. Kasi dun talaga ako naging nalinya. Yun. Kaya nag-research ako. Wala masyadong mga tutorial sa YouTube, dito sa YouTube, kung paano magkabit ng ganito ganyan. Meron man, iilan, pero hindi ganun kalinaw yung explanation or hindi ganun ka-specific yung mga parts na need mong bilhin para maikabit yung ganito. Kaya yun yung goal ko, is matry and ma-share yung mga parts na yun para sa mga nagbabalak or may mga build na ganito na gusto na, ay, pwede pala yung ganito ganyan. At least makatulong. So yun yung pinaka-goal natin dito sa videos na to. Tapos mas prefer ko kasi mag-build ng mga ano ba, yung conversion, may mga i-convert ka, may mga ganito ganyan, kaysa yung mga plug and play na parts. Kasi nga, para sa akin, nakaka-bored. Hindi siya nakaka-challenge na yung pagkabili mo out of the box, salpak agad. Mas gusto ko yung pag-iisipan mo, upo ka, tignan mo, paano kaya may kakabit yung ganito ganyan. Yun ang pinaka talagang trip ko once na nagbubuo ako ng motor ever since. Ito yung sample, pakita ko sa inyo. So ito yung sinasabi ko sa inyo. Pandemic build to. Ang tawag dito is Honda Eve Smile 1984. So try nyo siya i-search sa Google kung ano yung tsura niya. Ang layo. As in, sobrang layo. Hindi siya katulad ng Dio na pwede mong bilhin sa Shopee or punta ka sa ganito. May parts na kagad siya may kakabit para gumanda. So ito, sobrang tindi ng modifications na ginawa dito para may kabit yung Dio1 na engine kasi hindi siya plug and play sa swing arm. Ito, Rayos, conversion din siya. Mag siya ng Honda din nakalimutan ko anong Honda na scooter. Tapos tinabas yung gitna. Tapos kinabitan ng Rayos. Tapos hub. Tapos yan. Ito, disc brake conversion. Original niya, drum brake. Alloy na T-post na. Tapos usually kasi, kahit sa ibang bansa, yung mga nagbibuild na itong Honda Eve Smile tsaka Honda Spree. Honda Spree kasi sa US. Binubutas nila to. Kasi nga, ang lapad sasabit. So ito, ayan. Mukha lang siyang stock, diba? Stock lang yung itsura niya. So yan, yun lang yung sample. So, tapos na tayo dito. Hindi ko na matuturo, mapapakita kung paano siya kinonvert. So, yun, sample lang yun. Yung sinasabi ko. So, ito yung sinasabi ko kaninang mga iilan na parts na na-order ko na. Yung iba, kaka-shipped out lang. Ayan. Alam ko ito yung upuan. Ito, rear shock. Tapos ito yung sa brake rod. So, hindi ko muna ipapakita. Sabay-sabay kong i-unbox once na dumating na lahat. So, yan muna. Abangan nyo lang yung part 2. Sa part 2, simulan natin kalasin yung TMX. Then, hopefully, dumating na yung mga parts na in-order ko. Para, ayun, pagkatanggal ko natin ng mga parts, after natin malinis, thoroughly yung TMX, unti-unti na rin natin maikabit yung mga parts. So, sa part 2, abangan nyo dahil tuturo ko sa inyo step by step kung paano siya kalasin, yung ganitong pyesa, kung kailangan ba ng conversion, tapos ano yung pyesa na binili ko. I mean, kung pang anong motor yung binili ko na pyesa, para at least mas madali sa inyo na, uy, ganito pala yung pyesa na kailangan para ma-upgrade ko or ma-modify ko yung specific na pyesa dun sa TMX. So, ayun, abang-abang na lang. Pero, don't forget to subscribe para at least alam nyo kung na-upload ko na yung part 2.